Magandang umaga, Filipino 9, Week 8. Layunin. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, mabibigyang katangian ang mga itinuturing na bayaning epiko mula sa Asya. Ikalawa, may uugnay ang ilang tauhan at pangyayari sa mga epiko sa nilalaman ng piling laro sa kompyuter. At ang ikatlo, may papamalas ang paghanga sa mga kanais-nais na katangian ng isang bayaning epiko. Naging daan ang social media sa panahon ng pandemya. Pagbibigay ng aliw, maging sa hanap buhay ay dito umaasa. Ginagamit na rin bilang paraan sa komunikasyon. Isang click sa app, makikita mo ang destinasyon. Ito rin ang unang pinagkukunan ng balita sa lipunan na kailangang isalita. Isa nga ang social media app na kilala at naging daan para sa mga politiko, ordinaryong tao, mga kasapi ng LGBT community at mga artista. Kamakailan nga lamang ay naging trending ang isang kilalang vlogger, artista at asawa ng konsehal ng ating bayan na si Mikey Morada na si Alex Gonzaga. Sa kasiyasiyang pangangaroling niya sa mga kandidato na piniling pumasok sa politiko. Kung papanaw din ang naging vlog ni Alex ay aakalain mo na parang isang pagpapatawa at walang katuturan. Ngunit sa likod nito ay ang kabayanihang isinasagawa pala sa mga taong sa kalsada na nilirahan at salat sa pagkain dahil sa kahirapan. Hindi pa nagtatapos dahil sinabi niya na dadagdagan pa niya kung kulang pa. Sinabi rin niya na kahit hindi Pasko, dapat ito ay isinasa puso ng bawat tao. Makahenyo. Kahanga-hanga, hindi ba? Hindi magiging epic ang maliit na pagtulong sa kapwa sapagkat maliit man o malaki, ito ay may katumbas na halaga para sa mga taong nabigyang inspirasyon. Gaya ng ipinakita ni Alex na gumawa ng ibang paraan upang makatulong sa mga mamamayan. Hindi lamang superhero na mapapanood natin sa telebisyon. Hindi lamang kagaya ni Gato Jose Rizal at Emilio Aguinaldo ang maituturing na bayaning Pilipino. Dahil may mga ordinaryong tao na masasabi mong may malasakit sa kapwa-tao. Makahenyo, sa anong uri ng akdang pampanitikan natin makikita ang kamangha-mangha na pagtulong ng pangunahing tauhan tulad ni Alex G? Tama! Sa epiko na kung saan ito ay nagtataglay ng mga kamangha-manghang pangyayari at kabayanihan ng isang tauhan na tiyak na kinagigiliwan ng mga mambabasa. Tunay na kay sarap na ipagmalaki na maging Asyano sapagkat mayaman tayo sa epiko. Sa puntong ito ay nais kong tukuyin ninyo kung sino ang nasa larawan at kung saang bansa sila nagmula. Ang larong ito ay pinamagatang Guess the Epic, Whom and Where. Panuto, tukuyin kung sino ang mga nasa larawan at kung saang bansa sa Asya sila nagmula. Piliin ang letra ng tamang sagot sa kahon sa ibaba. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Narito ang mga kasagutan. Unang larawan, Crimson Star ng Singapore. Ikalawang larawan, Tlikakman ng Malaysia. Ikatlong larawan, Devi ng India. Ikaapat na larawan, Darna ng Pilipinas. Ikalimang larawan, Green Turtle ng China. Mahusay makahenyo. Matapos ninyong matukoy kung sino at saan nagmula ang mga larawan, ngayon naman ay dumako tayo sa susunod na kaalaman kung saan masusubok ang talas ng inyong isipan kung gaano nakalawak ang inyong kakayahan sa mga epikong ating pagtatalakayan. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Tara na't tumuklas na ang kaalaman. Ang pagsubok na ito ay pinamagatang Epil Mo Ako. Para sa panuto, puna ng angkop na kasagutan ang talahan na yan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga kasagutan. Kung
Mahusay mga kahenyo. Talaga nga namang kinalingan ninyo. Baka kung nabubuhay si Gatuse Rizal, humanga siya sa inyong kahusayan. Kaya halina tuwaangan niyo ako upang basahin at unawain ang isang epiko ng mga Bagobo. Tuwaang, epiko ng mga Bagobo. Si Tuwaang ay siyang puno ng kuaman. Balita siya sa katapangan, lakas at kakisigan. Isang araw, tumanggap si Tuwaang ng balita na may isang dilag na nagmula sa kalangitan ng buhong na nakarating naman sa kaharian ng Batooy upang humingi ng tulong. Tinawagan ni Batooy si Tuwaang. Nagpaalam si Tuwaang sa kapatid niyang babae na kinagigiliwan iyong tawaging bae. Ibig niyang tulungan ang nasabing dalaga. Ayaw mang pumayag ni bae sapagkat ang gagawin ni Tuwaang ay lubhang mapanganib. Hindi rin napigil si Tuwaang sa gagawin niyang pagsaklolo. Sumakay si Tuwaang sa kidlat. Ang karaniwan niyang sasakyan ay hangin, ngunit sa pagkakataong ito, humingi siya ng pasintabi sa hangin na hindi ito gamitin sa sasakyan sapagkat siya ay nagmamadali. Dumaan muna si Tuwaang sa lupain ng binata ng pangayukad. Dinulutan si Tuwaang ng itso o ikmo at bunga. Ang pagdudulot ng itso sa panauhin ay kaugalian ng mga Muslim. Pumunta si Tuwaang at ang binata ng pangayukad sa lupain ni Batooy. Pagdating nila roon, dahil sa kagandahan lalaki ni Tuwaang, ay halos hinimatay ang mga tao sa laki ng paghanga sa binata ng kuaman. Pumanhik si Tuwaang at sa laki ng pagod dahil sa paglalakbay ay nakatulog siya sa pagkakaupo sa tabi ng dalagang may lambong ng kadiliman. Ang dalaga ng buhong. Nang magising si Tuwaang, dinulutan ang dalawa ng itso at sila'y ngumanga. Mula pa nang dumating sa lupain ni Batooy ay walang nais kausapin ang dalagang may lambong ng kadiliman. Hinintay niya si Tuwaang upang dito sabihin ang kanyang malaking suliranin. Nagkagusto ang binata ng pangumanon sa dalaga. Malaki man ang pag-ayaw ng dalaga, subalit nais kunin ng binata ang pangumanon ang dalaga sa dahas. Kaya napilitan siyang humingi ng saklolo kay Tuwaang at kay Batooy. Hindi pa ganoong natatagalan ang pag-uusap ni Tuwaang at ng dalaga. Nang buhong ay dumating naman ang binata ng pangumanon. Walang taros na pinagtataga ng binata ng pangumanon ang tauhan ni Batooy. Para lamang tumatabas ng puno ng isang tubuhan at sa ilang saglit nakabulagta ng lahat ang mga kawal at tauhan ni Batooy. Nanaog si Tuwaang at nagharap ang dalawang malakas na makapangyarihang lalaki. Ginamit ni Tuwaang ang kanyang kampilan. Sa lakas ng pagtatagaan ay naputol ito. Itinapo ni Tuwaang ang puluhan nito at kagad na tumulong ang punong malivuto. Gayon din ang nangyari sa binata ng pangumanon. Ginamit naman ni Tuwaang ang iba pang sandata niyang palihuma. Gayon din ang balaraw hanggang nabali rin sa puluhan ang mga ito. At sabay na nagtapo ng baling ang puluhan ang dalawa at ito'y naging punong maulapay. Nang magkaubusan na sila ng mga armas, sinunggaban ng binata ng pangumanon si Tuwaang at ibig durugin sa kanyang binti. Hindi nasaktan si Tuwaang. Sinunggaban naman ni Tuwaang ang binata ng pangumanon at tinangkang ihampas sa malaking bato. Nasasayod ng katawan, ang bato ay naging alikabok. Tinawagan ng binata ng pangumanon ang kanyang patong. Ito'y isang dangkal na bakal na ipinulupot kay Tuwaang. Ang patong ay bumuga ng apoy. Inunat ni Tuwaang ang kamay at namatay ang apoy. Tinawagan naman ni Tuwaang ang kanyang patong at nagliyab ang binata ng pangumanon at namatay. Ngumanga si Tuwaang at ibinuga ang tabog, nanganga sa mga tauhan ni Batooy at sila'y nabuhay na lahat. Iniuwi ni Tuwaang ang dalaga sa kuaman. Pagdating nila sa kuaman ay may ligalig na nagaganap.
Pagkatapos na magapi ni Tuwaang ang kalaban, minabuti niyan doon na sila sa bayan ng Katusan, manirahang lahat. Inilula ni Tuwaang na sinalimba, isang ginuntuan sa sakyang lumilipad ang lahat ng kanyang tauhan. Pinasa ni Tuwaang sa magkabila niyang balikat ang dalagang Buhong at ang kapatid na si Bae at pumunta na rin sila sa Katusan, ang lupaing walang kamatayan. Mga kahenyo, nauunawaan niyo ba ng mabuti ang epiko ng mga Bagobo? Sa aking pagbabasa sana ay may napulot kayo. Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasagot sa ilang mga katanungan na may kinalaman sa epikong inyong binasa. Ang gawain na ito ay tatawagin nating Ding! Ang bato! Sagutin mo! Bravo! Panuto. Batay sa binasang salaysay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang katanungan. Sino ang pangunahing tauhan sa epiko? Ano ang kanyang kapangyarihan? Ikalawang katanungan. Bakit umalis pa rin siya sa kabila ng pagtutol ng kanyang kapatid? Ikatlong katanungan. Ano ang ipinakita niyang kabayanihan? Ikaapat na katanungan. Paano nagwagi ang bida? At ikalimang katanungan. Ano ang taglay ng pangunahing tauhan kung kaya't nagwagi siya sa kanyang katunggali? Narito ang mga kasagutan. Magaling mga kahenyo! Ngayon naman ay dumako tayo sa pagtatalakay ng epiko. Ang epiko o epic sa wikang Ingles ay uri ng panitikan na matatagpuan sa iba't ibang grupong etniko. Ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan. Bayani ng epiko. Isang tulang pasalaysay ang epiko na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangian na kahihigit sa karaniwang tao. Sa pag-aaral sa mga sinaunang epiko sa mga maraming bansa, natuklasan ng mga mananaliksik ang mga karaniwang katangian na humigit kumulang ay taglay ng isang bayaning epiko. Una, may dugong Diyos, kundi man may dugong maharlika, gaya ng prinsipe at hari. Ikalawa, may lakas, tapang, pati kakayahan o kapangyarihan para maharap ang mga hindi pangkaraniwang labanan o sumabak sa mabigat na digmaan. Ikatlo, nakatatanggap ng tulong sa mga piling Diyos o mga kakaibang nilalang. Ikaapat, naglalakbay sa labas ng bayan, sa ibang dako o dimensyon ng daigdig o sa ibang mundo. Ikalima, kilala sa galing at husay sa pakikipaglaban o pakididigma. Ikaanim, tanyag sa nasasakupang bayan at maging sa labas. Ikapito, nakagagawa ng kadakilaan o naglilingkod sa bayan ng walang hinihintay na kapalit at nananatiling may kababaang loob. Kung hindi, pinarusahan ang pagiging hambog o masyadong mayabang. At ang huli, nakasagupa ng mga nilalang na supernatural. Upang mas palalimin pa ang pagkakaunawa sa paksang ating tinalakay, halina't ihambing natin si Tuwaang sa iba pang sikat na tauhan sa laro ng computer. Lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga online games na kinaaadikan ng mga kabataan. Welcome to the world of Mobile Legends. Panuto. Batay sa mga katangian ng bayani ng epiko, ihambing si Tuwaang sa ibang bayani ng mga sikat na laro sa computer tulad ng Mobile Legends. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang hanay, kapangyarihan, ugali o karakter, misyon sa laban, hadlang sa pagkamit ng misyon, magkatulad na katangian,
magkaiba na katangian. Para naman sa ikalawang hanay, nituwaang at ikatlong hanay, bayani sa Mobile Legends o iba pang laro sa computer. Narito ang mga kasagutan. Unstoppable! Makahenyo, sadya nga namang mapapasavage ka sa husay na ipinamalas ninyo. Matapos natin ihambing ang mga katangian ni Tuwaang sa sikat na larong Mobile Legends, ngayon naman ay subukan natin sagutin ang susunod pa na gawain na pinamagatang I'm bombastic, do my acrostic. Panuto, bigyang kahulugan ang salitang bayani sa pamamagitan ng acrostic. Narito ang mga kasagutan. Bombastic mga kahenyo! Talaga nga namang boom na boom at fantastic ang inyong ipinamalas na galing sa pagsagot ng acrostic. Alam kong marami na kayong aral na nakuha sa mga gawain at ibinigay ninyo ng todo ang inyong kahusayan. Muli ay ating sasariwain ang mga natutunan ninyo sa ating aralin. Ngayon ay ating sagutan, maikling pagsusulit, nasa inyo ay nakalaan. Alalahanin ang natutunan upang perfect score ay inyong makamtan. Makahenyo, upang matayan natin kung lubusan na ninyong naunawaan ang paksang ating tinatalakay, ay narito ang isang maikling pagsusulit. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Unang tanong, alin sa mga sumusunod ang katangian ni Tuwaang? A. Makisig. B. Matapang. C. Malakas. D. Lahat ng nabanggit. Ikalawang tanong, anong katangian ng mga pangunahing tauhan ang dapat hangaan? A. Mahusay sa pakikidigma. B. Mapagpatawad. C. Matapang. D. Matatag. Ikatlong katanungan, paano nagwagi si Tuwaang laban sa binata ng pangumanon? A. Ginamit ni Tuwaang ang kanyang kampilan. B. Sinunggaban naman ni Tuwaang ang binata ng pangumanon at tinangkang ihampas sa malaking bato. C. Tinawagan ni Tuwaang ang kanyang patong at nagliyab ang binata. D. Lahat ng nabanggit. Ikaapat na tanong, naging kahanga-hanga bang ipinakita ni Tuwaang sa epiko? A. Hindi, dahil may kapangyarihan siya kaya siya nagwagi. B. Hindi, dahil sa kagandahan ng dalaga kaya siya naghangad na tumulong. C. Oo, dahil nagpakita siya ng katapangan at kabayanihan. D. Oo, dahil nagwagi siya sa laban nila ng binata ng pangumanon. Ikalimang katanungan, anong katangian ng epiko ang masasalamin sa akdang binasa? A. Ang mga pangunahing tauhan dito ay nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao. B. May mga tagpo ang makababalaghan. C. Ito ay may tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali ng isang tao. D. Lahat ng nabanggit. Narito ang mga kasagutan. Ikalawang parte ng pagsusulit. Tama o mali? Panuto, isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay tama at isulat ang salitang mali kung ang pahayag naman ay mali. Ika-anim na katanungan. Si Pangulong Duterte ay kilala bilang isang matapang na pinuno, ngunit hindi lahat ng tao ay masaya sa kanyang pamamahala, gaya na lamang ni Gilgamesh mula sa epiko ni Gilgamesh, kung saan siya ay nagtataglay ng kayabangan at masaya ang lahat ng tao sa kanyang pamamahala. Ikapito, sa larong Mobile Legends ay kilala si Estes na naging may hawak na libro simbolo ng karunungan, gaya na lamang ng isang tauhan sa epiko ni Gilgamesh na kung saan siya ang Diyos ng karunungan. Ikawalo, maihahalin tulad ang mga makabagong bayani ng frontliners kay Utnapishtim team na biniyayaan ng walang hanggang buhay. Ikasyam, may tuturing din na makabagong bayani ang mga sundalo sapagkat sila ay matapang at malugod
na nagbabantay para sa ikaayos at upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng virus dahilan sa paglabas ng maraming tao, gaya na lamang ng katangian ni Humbaba mula sa epiko ng Kanlurang Asya na masipag at masugid na nagbabantay ng cedar forest na tirahan ng mga Diyos at Diyosa. At ang huli, kilala ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal na gumamit ng pluma at papel upang makipaglaban sa mga mananakop dahilan sa kanyang pusong makabayan, gaya na lamang kay Gilgamesh na gumamit ng papel at panulat sapagkat siya ay mahina. Rito ang mga kasagutan. Makahenyo, pamilyar ka ba sa larawang ito at salitang ayuda? Dahilan sa kawalan ng trabaho na nagbunga sa kakulangan ng pera at pagkain para sa maraming pamilyang Pilipino dulot ng pandemya, ay umusbong ang pagbibigayan na tinawag na ayuda. Nakakatuwa mga makahenyo na sa kabila ng pagsubok ay maraming tao ang may kakayahang magpakabayani sa isa't isa. Tunay nga na ang pagtulong at pagiging bayani ay gaano man kalaki o kaliit at karami o kakaunti ay magkakaroon ng malaking puwang sa puso ng mga natulungan at magsisilbi itong inspirasyon upang tumulong pa sa mga taong nangangailangan. Ayon nga kay Dave Winfield, heroes are ordinary people that have achieved extraordinary things in life.